Galit na tinadyakan ni Jeric ang hood ng kanyang kotse nang makitang may kahalikang iba ang nobya niyang si Elise. Base sa nakikita niya, matagal nang may ugnayan ng dalawa. Pare-pareho lang kayo. Malakas niyang wika saka ini-start ng kotse at pinasibad. I did everything to make you happy. I give everything you want. Pero bakit ganito ang sinukli mo ha? Bakit Elise? Pinukpok niya ang manibela sa sobrang galit bago ikinalma ang sarili. Baka nga tama ang mga sinasabi nila. Pero ako lang talaga ang habol mo. Pues, sorry ka ngayon dahil nagising na ako. Mahigpit na kinapitan ni Jeric ang manibela. Sa halip na dumiretso sa kanyang opisina sa AS Corporation, isa sa pinakamalaking food manufacturer sa bansa na may net worth na 700 billion, ay sa isang bar siya dumiretso. Hindi naman niya gustong magpakalasing dahil malinaw naman sa kanyang hindi worth it kung gagawin niya yon. He just wanted to clear his mind, and a glass of whiskey would help him do that. Tinawagan pa niya ang kaibigang si Cristobal na isa rin niyang executive para yayaing samahan siya. Naku pare, pas muna. Pero teka, may problema ka ba? May meeting tayo mamaya, hindi ba? I know, pero baka hindi ako makarating. Bakit naman? May nangyari ba? Mahihimigan sa tinig ng kanyang kaibigan sa kabilang linya ang pag-aalala nito. Huminga siya ng malalim. I saw Elise with someone else. Good Lord, sinasabi ko na nga ba, hindi talaga ako kampante sa hilatsyan na babaeng yun. Isa si Cristobal sa mga nagsasabi sa kanyang mag-ingat kay Elise. Kaya lang, nanaig ang pagiging protected boyfriend niya. Nagmula kasi sa mahirap na pamilya ang kanyang kasintahan at alam niyang iniisip ng marami na pera lamang niya ang gusto nito, na napatunayan niyang totoo nga. Baka malas lang talaga ako sa pag-ibig, Chris. Ilang beses na rin kasi siyang naloko. Mabuti na nga lang at may mga taong nakapaligid sa kanya na may concern. Hindi talaga siya inaadya sa maling tao. Yun nga lang, hindi pa rin niya maiwasang masaktan dahil minahal naman talaga niya ang mga babaeng yun. Don't say that. Teka, nasan ka nga ulit? Napailing siya bago sumimsim ng whiskey na nasa baso. Sa bar, pero huwag ka nang sumunod. Umatan ka na lang sa meeting. I'll be fine here. Don't worry. Are you sure? Yeah. Okay, call me kapag hindi mo na kayang magmaneho. Susunduin kita. Sa kabilang banda naman, panay ang tahimik na pag-iyak ni Danica habang sinusubuan ng kanyang ama. Gulong-gulo na ang utak niya simula nang malaman niyang may lukin na to. Tama na anak. Hinang-hinang wika ng ama. Pero pa, 2 subo pa lang ho nakakain niyo. Kailangan niyo hong kumain para magkalakas kayo. Umiling to. Busog na ako anak. Baka isuka ko rin lang kung pipilitin ko. Walang nagawa si Danica kung hindi ang bumalik sa kusina. Doon ay itinukod niya ang 2 kamay sa gilid ng lababo habang pigil na pigil ang pag-iyak. Subalit, kahirap talagang pigilan ang damdaming nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nang tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha, para siyang kandilang naupos at napasalampak na lamang sa sahig. Nakatakip ang isa niyang kamay sa bibig dahil ayaw niyang marinig siya ng kanyang ama. Hindi niya talaga inaasahang magkakasakit to. Napakabait ng papa niya na tumayong ina't ama niya sa loob ng halos 18 taon. Namatay kasi sa panganganak ang kanyang ina at nag-asawa lang ulit ang kanyang ama nang sumapit siya sa edad na 20. Mabait naman ang kanyang stepmother at mahal na mahal ang kanyang ama. Kaya walang problema sa kanya ang muli nitong pagpapakasal. Ang pinoproblema niya ngayon ay kung saan siya hahanap ng pera para maipagamot ang kanyang ama. Wala pa kasing tumatawag sa mga inaplayan niyang trabaho kaya pansamantala ay nagde-deliver muna siya ng mga parcel. Dinukot ni Danica ang cellphone sa bulsa ng kanyang short nang tumunog yun. Hello Alondra, may nahanap ka na ba? Tanong niya sa kaibigan. Alam nito ang sitwasyon niya at dito siya nagkapatulong na maghanap ng ibang trabaho, yung malaki ang kikitain. Meron naman, kaso baka hindi mo magustuhan, friend. Paano baka hindi ko magustuhan? Ano bang trabaho nakita mo? Isang malalim na buntong hininga muna ang narinig ni Danica bago muling nagsalita ang kaibigan. Alam mo naman na walang trabahong kikita ka kagad ng malaki kundi yung ano Alondra. Basta hindi illegal, ayos lang sa akin. Desperado na siya. Ayaw niyang mawala ang kahuli-hulihang magulang na meron siya. Sigurado ka ba talaga, Danica? Oo, para kay Papa. Okay,
Kaya mo bang maging pick-up girl? Natigilan si Danica pagkaway napalunok. Pick-up girl? Oo, hindi to illegal. Yun nga lang, magpapaligaya ka ng mga lalaki. Muli siyang napalunok. Kaya ko ba? Tanong niya sa isip. Kung hindi mo naman kaya ko. Sige, payag na ako. Mabilis niyang putol sa sinasabi nito. Sigurado ka talaga. Pag-isipan mo muna kayang mabuti, mga 100 times. Dignidad mo bilang isang babae ang nakataya dito, friend. Hindi na, Alondra. Kailangan ni Papang makainom agad ng gamot. At kung malaki ang kikitain ko, madadala ko na siya sa ospital. Hindi naman sila mahirap na mahirap, pero hindi rin sila mayaman. Tamang sabihin na nakakaraos silang kumain sa maghapon dahil jeepney driver ang kanyang ama. May maayos naman silang bahay na naiisip niyang ibenta, pero sigurado siyang tututulan yun ng papa niya. Palagi kasi nitong sinasabi na yun na lang ang maipapamana nito sa kanya at ang pagpapatapos nito sa kanya sa pag-aaral. Graduate siya ng business management. Pero dahil maraming aplikante at ang hinahanap madalas ay yung may experience, kaya nahihirapan siyang makahanap ng trabaho. Ang kanya namang stepmother, rumaraket sa pagmamanicure, pedicure, sakap sa paglalabada. Minsan, nagiging masahista rin ito. Kaya lang, hindi naman niya pwedeng iasa rito ang lahat. Nahihiya rin naman siya rito. Kung desidido ka na talaga sa desisyon mo, tatawagan ko yung contact ko. Tawagan kita kaagad kapag meron ng customer. Pero walang pili dito, friend ha. Pangit, matanda, kailangan go ka. Okay lang yun, Alondra. Mahalagang may kikitain ako at may pampagamot si Papa. Yun lang ang importante sa akin. Napapikit siya at pilit na pinalakas ang loob. Hay, bakit ako nanghihinayang sa gagawin nating to, Danica? Nasasayangan kasi ako sa ganda mo, friend. Alondra, oo na nga. Basta walang sisihan ha. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi kita sisisihin. Mas pasasalamatan pa nga kita dahil tinutulungan mo ko. Sige, hintayin mo lang ang text o tawag ko. Papaschedule pa kita kung saan at kailan. Sige, Alondra. Okay, be ready girl. Sabi pa nito bago nagpaalam. Muli niyang sinilip ang ama na himbing sa pagtulog. Pa, I'm sorry po. Desperada na lang talaga ako. Promise hindi ko po ito gagawin ng matagal hanggang sa makaipon lang po ako ng pampagamot niyo. Hindi naman nagtagal ang pinaghintay ni Danica. Agad siyang tinawagan ni Alondra at sinabi nitong pumunta siya sa 7-Eleven sa Chino Roses Avenue. Doon daw pupunta ang sinasabi nitong pipick up sa kanya. Ang instruction pa ng kaibigan ay sa labas siya maghintay. Basta magsuot lang daw siya ng sexing puting damit para alam na raw ng customer kung sino siya. Subalit may kalahating oras na siya roon ay hindi pa rin dumarating ang sinasabi na kaibigan. Ang tagal naman. Anya bago tinignan ng sarili. Maikli ang suot niyang damit kaya litaw na litaw ang makinis at hugis kandila niyang legs. Kaya naman lahat ng dumaraan doon ay napapatingin sa kanya. Tinignan niya ang relo. 8:00 pa lang ng gabi ay naroon na siya dahil ang sabi ni Alondra ay 9:00 siya pupuntahan doon. Kaso mag-10 na ay wala pa rin ang susundo sa kanya. Baka naman na traffic lang. Sabi niya bago tumingin sa kaliwa niya. Nabuhayan siya ng loob na may kotseng huminto sa harapan niya. Hi miss, pwede ba kitang may take home? Anang lalaking sumungaw ang ulo sa bintana ng sasakyan. Gwapo ito at mayroong dimples sa magkabilang pisngi. Ikaw po ba ang kliyente ko? Nahihiyang tanong niya, kinakabahan din. Yeah, halika na, sumakay ka na. Halata sa timbre ng boses nito na nakainom, kaya mas lalo siyang kinabahan. Subalit kahit papaano, bahagyang nabawasan ng pag-aalala niya dahil maayos naman ang lalaki. At hindi lang ito basta maayos dahil ubod to ng gwapo. Don't make me wait, miss. Sorry. Ani Danica bago madaling sumakay sa kotse nito. Napakapit pa siya sa dashboard ng sasakyan nang bigla nito yung pinasibad. Muntikan pa nitong mabangga ang puting van na kararating lang. May 30 minuto yata ang biniyahe nila nang marating ang isang eksklusibong subdivision. Maganda ang lugar, maraming puno, at kung hindi siya nagkakamali, sa may alabang yon at mayayaman lamang ang kayang bumili ng lote. Napanganga si Danica nang tumigil sila sa harap ng isang malaking bahay. Otomatikong bumukas ang kulay itim na yung gate, kaya dumiretso ang sinasakyan nila sa loob. Sinuyod ng kaniyang mga mata ang buong lugar na kahit madilim, ay hindi naman apektado dahil sa nakabukas na mga ilaw sa buong paligid.
May malawak doong lawn, garden, at may nakikita pa siyang swimming pool sa isang gilid. Nang lingunin niya ang 3 palapag na modernong mansyon ay mas lalo siyang napahanga. At kung ihahalin tulad yun sa kanilang bahay, para lang siyang naghalin tulad ng sisiw at kalabaw. Ganun yun kalaki. Bahay mo to? Nakuha pa niyang itanong sa lalaki. Yeah. Maiksing sagot nito bago bumaba at pinagbuksan siya ng pinto. Salamat. Tip-kip ang shoulder bag na tumingin siya sa may gate, bago sa malaking entrada ng bahay ng lalaki. Kapag pumasok siya roon, ibig sabihin, wala na talagang atrasan pa. Let's get inside. Malamig na dito. Huminga ng malalim si Danica. Bahala na talaga. Kayo na po ang bahala sa akin, Lord. Bulong niya bago tumango sa lalaki. Hinawakan siya nito sa braso at iginiya papasok. Kung maganda na ang labas ng bahay nito, mas maganda naman sa loob. Malinis, hindi marami ang gamit at maluwag. Kahit yata 50 o higit pang tao ay kakasya sa living room na ito. Let's go upstairs. Napatingin si Danica sa engrandeng hagdanan na nasa sentro ng kabahayan. Hindi na siya nakaimik pa nang muli siya nitong igiya pa itaas. Nang tumapat sila sa isang silid, halos mabingi na si Danica sa bilis ng kabog ng kanyang dibdib. At nang pihitin ng lalaki ang seradura niyon, tuluyan na siyang nilamon ng matinding kaba. Hey! Napapitlag siya nang marinig ang tinig na yun ng lalaki na kunot noong nakatitig sa kanya. Are you alright? Kung hindi buong loob mo sa gagawin mong to, makakaalis ka na. Diretsahang wika nito. Hindi, medyo kinakabahan lang. Pag-amin niya. Ngumisi ito. Bakit ka naman kakabahan kung matagal mo na tong ginagawa? Sige na, maglinis ka na muna ng katawan mo. Itinuro nito ang banyo. Sige. Hindi na itinama pa ni Danica ang maling akala ng lalaki. Basta sumunod na lang siya sa gusto nitong mangyari, lalo at yun ang bili ni Alondra. Pagpasok niya sa banyo, ilang sandali lang ay kasunod na niya ang lalaki. Nagulat pa siya dahil wala na rin tong saplot. Hindi ba sa labas mo lang ako hihintayin? Kinakabahan niyang tanong habang nasa ilalim ng shower. No, I can't wait that long. Nang tuluyan itong makalapit sa kanya, hindi na siya nakailag nang angkinin nito ang kanyang mga labi. Yun ang unang beses na nahalikan siya, kaya para lang siyang tuod na hinayaan to. Damn it, kiss me back, miss. Inis nitong usal nang sandali siyang pakawalan. Pasensya na, hindi kasi ako marunong. Nahihiyang pag-amin niya. Nagulat naman ng lalaki, hindi yun maitatago dahil maliwanag sa loob ng banyo. Unti-unting nagsalubong ang mga kilay nito. Is this your first time? Kagat labing tumango siya. Tinugon nito yon ng muling pagmumura. Alright, I'll be gentle. Sundan mo lang ako, okay? Sabi nito. Hindi niya alam kung ano bang ibig nitong sabihin. Basta nang muli siya nitong halikan, para lang siyang tubig na nagpadala na lang sa agos. Hanggang sa maramdaman ni Danica na buhat-buhat na siya ng lalaki patungo sa kama nito. Doon, nagawa niyang isuko sa lalaki ang sarili ng ilang beses. At aaminin niya, inosente siya pero nagustuhan niya ang ginawa nila. Hindi lang yun, sigurado siyang tatatak yun sa kanyang isip habang buhay. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng umaga ay gising na si Jeric. Nang makita niya ang katabi na payapang natutulog, napasa po siya sa noo bago tumitig sa kisame. He wasn't expecting he would end up having a good time with somebody else. Pero dahil sa sama ng loob na pumupuno sa dibdib niya, doon sila nauwi ng babaeng kasama. Binalingan niya ang katabi. Hindi naman siya nagsisisi sa ginawa dahil ang nasa harap niya ay isang anghel. Mahahaba ang pilik mata nito, matangos ang ilong, makipot ang mapupulang mga labi. Hugis puso ang muka at nakasabog sa kinahihigaan nito ang mahaba at tuwid na tuwid nitong buhok. At ang hindi niya makalimutan dito ay ang nangungusap nitong mga mata kagabi. Kakaibang emosyon ang ipinapakita nito sa kanya. Napatingin siya sa nasa pagitan ng mga hita niya. Kailanman na hindi siya nakadama ng ganoong reaksyon sa ibang babae, kahit na kay Elise. Para bang ipinaalam niyon na hindi na niya gusto pang umalis pa sila ng katabi sa higaan. Napalingon siya sa katabi ng umungulto. Unti-unti itong nagmulat. Nang tuluyang bumukas ang mga mata nito, eksakto yung naglanding sa kanya. Good morning. Masuyong bati niya rito bagong humiti. Good morning. Nahihiyang wika nito. Are you alright? Sandaling natigilan ng babae.
Naninibago siguro ito sa pag-aalalang nakikita sa mga mata niya. Okay lang naman ako. Medyo masakit lang ang... Hindi nito itinuloy ang sinasabi dahil namula na ito ng husto. That's normal for a first-timer like you. Saan ka nga pala nakatira? Ihahatid na kita. Wag na. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Magta-taxi na lang siguro ako. Are you sure? Dahil kung inaalala mo ang mga nangyari sa atin, then don't. And by the way, babayaran naman kita, hindi ba? Hindi sana gustong sabihin yun ni Jeric, pero kusa yung lumabas sa mga labi niya. He was thinking that it could lessen the awkwardness between them. Para na rin maitaboy ang kung anong damdaming sumisingit sa puso niya. Kagabi niya pa yun nararamdaman at ayaw naman niyang pangalanan. Masyado pa kasing maaga para sa ganoong damdamin, lalo pat alam niyang kagagaling lang niya sa isa sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Yun ay ang maloko ni Elise. Yun ba? Oo nga, babayaran mo nga ako. Pagkasabi niyon ay mabilis na tumayo ang babae. Kip-kip ang kumot na nakabalot sa mga katawan nila. Naiwan tuloy siyang nakabandera ang katawan. Tuloy-tuloy itong pumasok sa banyo. Si Jeric naman ay tumayo at ibinalot ang sarili sa roba. Napatingin pa siya sa kamang inalisan. Naroon ang bakas na siya ang nakakuha ng kainosentehan ng babae. Nakadama siya ng guilt na pilit niyang iwinawaksi sa isip. Whatever. Siya naman na may kagustuhang gawin to, kaya hindi ako dapat nakokonsensya. Anya bago tumalikod at tinungo ang kanyang closet. Kumuha siya sa nakatabi niya roong cash. Pang-emergency niya yon dahil hindi naman talaga siya mahilig magdala ng pera sa wallet niya. Paglabas ng babae sa banyo ay bihis na ito. Nakahanda na rin ang perang pambayad niya rito na nakalagay sa isang sobre. Hindi niya gustong magtanong kung bakit ito ginagawa ang bagay na yon dahil ayaw niyang magkaroon pa sila ng mas malalim na koneksyon. Baka kasi kagaya lang din to ni Elise. Ginamit ng dati niyang kasintahan ng kainosentehan nito noon kaya siya nahulog dito. Ayaw niyang maulit yun. Here's my payment. Sabihin mo lang kapag kulang pa. Seryosang sabi ni Jeric at iniabot dito ang sobre. Matagal yung tinitigan ng babae. Nakailang beses pa itong lumunok na parang maiiyak bago yun kinuha. Salamat. You don't have to. Binayaran ko lang ang serbisyong pinagaloob mo sa akin. Sana tama na yan para sa pangangailangan mo. At para tumigil ka na sa ginagawa mo. Gusto sana niyang idugtong pero mas pinili na lang niyang manahimik. Yuko ang ulong nagsalita ito. Aalis na ako. Just go. Alam mo naman na siguro ang daan palabas. Hindi na kita kailangan pang ihatid. Nagpatawag na rin ako ng taxi. Nasa ibaba na yun pagbaba mo. Huwag ka rin mag-alala sa mga kasama ko rito sa bahay. Tulog pa ang mga yun. Pagsisinungaling niya. Sigurado kasi si Jeric na sa mga sandaling yon ay gising na ang cook nila. Nasa kusina nga lang ito at doon abala. Ang kanya namang mga magulang, saktong 6:00 nagigising at sa gabi naman ay nasa kwarto na ang mga ito tuwing 8:00. Sige, anito. Pagkatalikod nito, agad na ibinagsak padapa ni Jeric ang sarili sa ibabaw ng kama. Hindi niya gustong makita ang pag-alis ng babae. May isang bahagi kasi ng isip niya ang nagsasabing tigilan to, pero hindi niya ginawa. It's not worth it anyway. Anya sa sarili bago muling natulog. Pagdating ni Danica sa bahay nila ay agad siyang naglinis ng katawan. Paulit-ulit niyang kinukuskus ang sarili na animoy matatanggal pa ang bakas ng ginawa nila ng lalaking yun. Gusto man niya ang nangyari, pero ang isiping malaking pera ang kapalit niyon ang hindi makakaya ng kalooban niya. Lumalabas kasi na isa na siyang bayarang babae, at hindi niya alam kung bakit gusto niyang itama yun. Na gusto niyang sabihin sa lalaking yun na hindi siya ganoong klase ng babae, na lahat-lahat ng ginawa niya ay may dahilan. Naiiyak na napasalampak na lamang siya sa sahig ng kanilang banyo. Hindi niya alam kung bakit apektadong apektado siya sa naganap sa kanila ng lalaking yun. At hindi niya alam kung bakit sa tuwing maaalala niya ang bawat dantay ng mga daliri nito sa kanyang balat, pati na ang mainit nitong hininga, kumakabog ng malakas ang dibdib niya. May ilang minuto pa siyang nanatili sa banyo bago inayos ang sarili at bihis na siya nang lumabas. Tinungo niya ang silid ng kanyang ama at nakitang tulog ito. Katabi nito ang kanyang stepmother na tulog na rin. Ang swerte pa rin namin ni Papa. Wika niya sa sarili. Kahit papaano, dahil sa nakita niya ay gumaan ang pakiramdam niya. Dumiretso sa kusina si Danica pagkagaling sa silid ng kanyang mga magulang. Nagluto siya ng almusal nila dahil sa araw na yon ay ipapacheck up niya kaagad ang ama. Subalit pagdating nila sa ospital,
Ang sabi ng doktor ay mabubuhay lang ang ama kung sa ibang bansa magpapagamot. Nanlulumong umuwi sila sa kanila. Okay lang yan, nak. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya pa naman ang katawan ko. At dahil sa iyo kaya nananatili akong lumalaban. Wika ng kanyang ama habang inaayos niya ang kama ng mga ito. Nilapitan niya ito habang nakaupo sa wheelchair. Talagang lalaban tayo pa. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Gagawa po ako ng paraan para mas matagal pa po tayong magkasama. Tayo ni na Tita Charito. Kaya walang sukuan, okay? Oo naman anak, walang sukuan. Nakangiting wika nito. Pagkatapos iayos sa pagkakahiga ang kanyang ama ay lumabas na si Danica at tinungo ang kanyang silid. Naisip niya kung tatawagan si Alondra para sana magpatulong dito. Pero naalala niya ang lalaking customer. Kung meron kasing gustong makasama si Danica, yun ay ang lalaking yun pa rin. Pero alam niyang imposible at para na rin niyang inilubog ng tuluyan ang sarili sa putik kapag ginawa niya yun. Kaya sa halip na magpatulong muli sa kaibigan ay nagdagdag na lang siya ng sidelines. Nagwe-waitress siya sa gabi, dishwasher sa madaling araw at delivery girl sa umaga. Kagaya na lamang ngayon, pagkatapos ayusin ang mga dalang parcel sa likod ng gamit niyang motor ay sumakay na siya at inumpisahan na ang trabaho. Miss, pinakancel ko na yung order ko, bakit dineliver pa rin? Inis na sabi ng huling customer sa kanya. Ma'am, hindi ko po alam yun, taga-deliver lang po ako. Hindi ko tatanggapin yan. Na-cancel ko na yan pero pinadala pa rin. Pagmamatigas nito. Kapag ganun po, mabablock po ang account ninyo, ma'am. Baka hindi na po kayo maka-order ulit. Kakamot-kamot si Danica sa ulong basa na ng pawis. Hindi talaga maiiwasan ng ganitong customer. Wala akong pakialam. Gagawa na lang ako ng bagong account na may panibagong number. Makakaalis ka na. At sa pagkagulat ni Danica ay malakas ditong isinara ang gate. Muntik pang mahagip niyo ng mukha niya. Naiiling na napatingala na lang siya. Lord, bigyan niyo po ako ng mahabang pasensya. Ang hindi alam ni Danica, nakita lahat ni Jeric ang nangyari. Napangiti ang lalaki dahil ilang linggo na rin niya itong hinahanap. Ilang beses pa nga siyang bumalik sa pinagtagpuan nila dati na 7-Eleven. Pero hindi talaga niya ito matagpuan. At nang pasuko na siya, heto naman at tadhanang nagkita sila. Napadaan lang ang sasakyan niya sa lugar. Buti na lang at tinanggal ng babae ang helmet kaya nakilala agad niya ito. Well, now I know kung saan ka nagtatrabaho. Gumawa agad ng paraan si Jeric para makita itong muli. Pinicturan pa niya ang motor nito para ipahanap sa kumpanya pinagtatrabahuhan ng babae. At doon niya nalaman na Danica Burden pala ang buong pangalan nito. At dahil nga kilala siya bilang CEO ng AS Corporation, madali niyang napakiusapan ng kumpanya ni Danica na papuntahin ito sa opisina niya ng sumunod na araw. Habang hinihintay ni Jeric ang pagdating ni Danica sa opisina niya, ay walang abisong dumating doon si Alice. Agad siyang nakipaghiwalay rito pagkatapos niyang malaman ng pagtataksil nito na naging daan para makilala niya si Danica. Hindi niya hinayaang magpaliwanag si Alice, basta tinapos niya agad ang kung ano mang meron sa kanila. Anong masamang hangin na nagtulak sa'yo papunta rito? Walang ganang tanong niya. Sweetheart, hindi mo na ba ako mapapatawad? Alam ko nagkamali ako, kaya sana mapatawad mo ko. Maarteng sambit nito na agad lumapit sa kanya. Akmang ikakawit sana nito ang mga braso sa leeg niya, ngunit mabilis niya yung tinabig. No, Alice, we're done. Tapos na tayo dahil niloko mo lang ako. Now, get out. But sweetheart, I said get out of my office right now. We're done. Maotoridad niyang utos habang nakaturo sa bukas na pinto ng kanyang opisina. Pero Jeric, pakinggan mo naman muna sana ako. No, wala ka nang dapat pang ipaliwanag sa akin dahil nakita ko na kung sino kang talaga. Ngayon kung ayaw mong umalis, mapipilitan ako ipakaladkad ka sa security. Mariin niyang pinindot ang intercom. Sir? Sagot ni Eileen, ang sekretarya niya. Get this woman out of my sight. Bakit ba pinapasok mo pa siya rito? Hindi ba kabilin-bilinan ko sa'yo na wag mo siyang papapasukin sa opisina ko? Sir, nasa CR po kasi ako kanina. Hindi ko po alam na... Enough. Call the security bago pa kita sisantehin. Opo, sir. Binalingan niya si Alice na hindi pa rin makapaniwalang nakatingin sa kanya. Umismid siya. Bakit? Akala mo hindi ko magagawa? Pwes, hindi ako kasing lambot at kasing tanga ng iniisip mo, Alice. At kapag hindi ka pa kumilos dyan sa kinatatayuan mo,
Mga gwardya ko na mismo magtatapon sa'yo palabas kung magmamatigas ka. Jeric, please. I'm capable of doing that. Now, kung may natitira ka pang kahihiyan sa katawan mo, umalis ka na ngayon din. At itinuuna niya ang pansin sa ginagawa. Dama niya ang matagal na pagtitig sa kanya ng dating nobya bago ito naglakad palayo. Nang maramdaman niyang wala na ito, tumingin siya sa kawalan. Pakiramdam niya, may mabigat na bagay na nawala sa kanyang dibdib. Parang bigla ay gumaan na pakiramdam niya. At mas lalo yung umayos nang makita si Danica sa labas ng kanyang opisina habang kausap si Eileen. Nakita niyang tinungo ng kanyang sekretarya ang pinto ng kanyang opisina. Sir, narito na po si Miss Berdan. Imporma nito. Sige, patuloyin mo. Kinausap lang sandali ni Eileen si Danica bago ito pinatuloy. Nakayuko ito nang pumasok. Sir, may kailangan daw po kayo sa akin? Yes, please sit down. Napatunghay ito nang marinig ang kanyang tinig. At hindi nakaligtas sa kanya ang malakas nitong pagsinghap at panlalaki ng mga mata. Surprised to see me? Tumayo siya at umikot sa kanyang lamesa habang pinagmamasdan ng kabuuan nito. Nakasuot ito ng pantalong maong at t-shirt na may tatak ng delivery company na pinagtatrabahuhan nito. Bahagya siyang naupo sa gilid ng lamesa habang nakahalokip-kip ang mga kamay at titig na titig dito. Danica Berdan, right? Tumango ang babae na hindi pa rin yata nahahanap ang dila sa mga sandaling yon. I'm Jeric Arsenal, by the way. I forgot to tell you my name last time. Okay, bakit mo ako pinatawag? Ang sabi sa opisina, may trabaho daw akong kailangan gawin dito. Sa wakas ay sabi nito. Yeah, meron nga. Here. Iniabot niya ang isang envelope dito na madali naman itong tinanggap. Please deliver that mail on the address written on the envelope. Also, isang maliit na box naman ang kinuha ni Jeric. This is for you. Nagtatakang kinuha yun ng babae. Anong laman nito? Bakit hindi mo tingnan? Matagal siya nitong tinitigan bago ang kahon. Kita niya ang panginginig ng mga kamay nito habang dahan-dahan niyong binubuksan. Nang makita nito ang nilalaman niyon, agad nitong tinutup ang bibig kasabay ng pagsinghap ng malakas. Napangiti si Jeric. Naiwan kasi ni Danica ang panty nito sa kanyang silid. I just wanted to give it back to you. Baka kasi isipin mo manyak ako. Hindi. Mabilis nitong tugon. Umiling-iling pa. Ganun ba? Then, just keep it and don't you ever lose it again. Namula ito. Simpula yata ng hinog na kamatis. Wala naman akong intensyon na maiwan to. Nagmamadali lang ako kaya... I know. Kaya nga binabalik ko na eh. Baka kasi kung ano pang isipin ng girlfriend ko. Hindi alam ni Jerry kung bakit yun ang lumabas sa kanyang bibig. At nang makita niya ang pagguhit ng sakit sa mukha nito, parang gusto niyang isumpa ang sarili. Sorry. Sige, tutuloy na ako. Wait. Pigil niya ng patalikod na ito. Muling humarap sa kanya si Danica. Hindi mo ba ako kakamustahin? For God's sake, Jeric. Ano ka, bata? Makadahilan lang talaga. Sigaw ng isang tinig sa isip niya. Tumingin ito sa labas ng pinto. Pagkuway sa kanya. Kasunod niyon ay umiling to. Sa nakikita ko naman ay okay ka, kaya hindi na ako nagtanong. May iba ka pa bang sasabihin? No, wala na. Pero curious lang ako. Umuwi ka bang walang panty nung madaling araw? Ha? Never mind. Nagbibiro lang ako, Danica. Masyado ka kasing tense. Nabigla lang kasi ako na nakita kang muli. Nakataksi naman ako nung umuwi at madaling araw. Kaya oo, wala akong panloob nun. Pero may cycling naman ako. I see. Next time, huwag ka nang makakalimot magpanty, okay? Tatawa-tawa niyang sabi. You can go now. Dali-daling lumabas ng opisina ni Jeric si Danica. Pakiramdam niya kasi ay nasusuffocate siya roon, kahit malamig naman. At nang mapatingin siya sa mga hawak, nagtatakbo siya patungong elevator at madali yung pinindot. Hiyang-hiya siya dahil sa panty na isinuoli ng lalaki. Sa pagmamadali niya kasing makaalis noon sa bahay ni Jeric, hindi na niya nakuha pang hanapin kung saan naroon ang kanyang panty. Basta na lang kasi yung nawala. Ang nakita na lang niya sa sahig ng banyo ay ang cycling shorts niya. Yun na lamang ang kanyang isinuot kaysa magtagal kakahanap. Mahigpit niyang hawak ang box hanggang sa makarating sa lobby. Sakto rin namang tumunog ang cellphone niya at madali niya yung sinagot nang makitang ang tita Charito niya yon. Nika! Anito sa nanginginig na tinig. Bigla ang pagbundol ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Tita, napatawag ko kayo.
Nika, palala na ng palala ang tatay mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kanina halos mawala na siya ng malay dahil sa iniindang sakit. Ano kaya kung ibalik na natin siya sa ospital? Ho? Sige ho, dalhin niyo na ho siya kaagad. Susunod na lang ho ako doon. May dadaanan lang ho ako. Sige, mag-iingat ka. Kayo rin ho. Pakisabi rin ho kay Papang wag na wag siyang bibitiw. Hintayin niya ako. Oo, wag kang mag-alala. Pagkatapos magpaalam ng kanyang madrasta, madaling tinungo ni Danica ang address na nakalagay sa envelope na ipinadala ni Jeric. Saka pa lang siya nagtungo sa ospital. Naabutan na niyang nasa isang pang-animang silid ang kanyang ama. Maraming aparatong nakakabit dito na parabang doon na dumedepende ang buhay nito. Nanghilid ang luha niya pero madali niya yung pinalis nang lumingon sa kanya ang madrasta. Nika, nariyan ka na pala. Ngumiti siya rito. Oho, kamusta ho si Papa? Napahigdi ito kaya madali niyang niyakap. Stage 3 na ang cancer ng Papa mo, Nika. Ang sabi ng doktor, 1 hanggang 2 taon na lang daw ang kanyang itatagal. Ho? Para siyang pinagsaklaban ng langit at lupa sa narinig. Napatingin siya sa amang halos butot balat na rin. Ang inaalala ko, paano natin mababayaran ng mga gastusin dito sa ospital? Ang dami niyang kailangang gamot para labang maibsan ang nadarama niyang sakit. Sunod-sunod siyang napalunok para pigilan ang ambang pagpatak ng kanyang mga luha. Huwag ho kayo mag-alala sa gastusin. Gagawan ko ho ng paraan, tita. Kakausapin ko lang ho ang doktor niya. Baka naman nagkakamali lang sila ng sinasabi. Kumawala ang kanyang madrasta sa pagkakayakap sa kanya. Sige. Paglabas niya sa silid na kinaroroonan ng kanyang ama, walang lakas ang kanyang mga tuhod na napaupo na lamang sa upuang naroon. May ilang sandali rin siyang tulala. Walang ibang tumatakbo sa kanyang isip kung hindi ang sinabi ng kanyang madrasta na may taning na ang ama. Napasubsob si Danica sa kanyang kandungan. Doon niya ibinuhos ang lahat ng bigat na dinadala niya sa dibdib. Lord, please, wag naman po si Papa. Kahit ako na lang po. Kahit ako na lang. Paulit-ulit niyang sambit sa kabila ng pagtangis. Hindi na niya namalayan ang paglipas ng mga sandali. Nang bahagya siyang kumalma, inayos niya ang sarili at tinungo ang opisina ng doktor ng kanyang ama. Dok, totoo po ba ang sinabi niyo sa aking ina? Huminga ng malalim si Dr. Acosta. I'm sorry, Iha, pero gaya ng sinabi ko, 1 o 2 taon na lang ay tatagal ng iyong ama. Pero may iba pa naman pong paraan, hindi ba? May magagawa pa ho kayo. Please, Doc, kailangan ko ang tatay ko. Lakip sa tinig ni Danica ang pagsusumamo. Nagbabadya na rin ang kanyang mga luha na muling pumatak. Umiling-iling to. I'm sorry. As much as I want to say good things, hindi ko naman yun pwedeng gawin dahil ayaw kong paasahin pa kayo. His leukemia is at risk stage. Napaka-aggressive ng sakit niya at napakabilis kumalat. Kaya wala na tayong ibang magagawa kung hindi ang magdasal. Hindi na rin po ba pwede ang chemo? Hindi po ba effective din yun? Saka sabi niyo dati mabubuhay pa siya kung sa ibang bansa siya dadalhin. Oo, Danica, mabubuhay sana siya kung nadala siya kaagad sa ibang bansa. Ang kaso, bukod sa hindi nga ninyo kaya, masyado talagang mabilis ang pagkalat ng sakit niya. Bagsak na bagsak din ang kanyang katawan. Kaya gustuhin ko mang isuggest ang chemo. Delikado na to para sa kanya, lalo pa at mahina na ang immune system ng iyong ama. Baka kapag isinagawa pa natin ng therapy, bumigay lalo ang kanyang katawan at maapektuhan din ang kanyang ibang organs. Magiging prone din siya sa infection na napakadelikado sa lagay niya. Mahabang paliwanag ng doktor. Hindi na naunawaan pa ni Danica ang ibang mga sinabi nito. Ang malamang hindi na magtatagal ang kanyang ama ay isang malaking dagok para sa kanya. Hanggang sa makalabas siya sa opisina ng doktor ay tulala pa rin siya. Natauhan lang siya nang may makabunggo sa kanya. Sorry. Anya bago ito nilampasan ng hindi man lang tinitingnan. Si Jeric naman na nakabunggo ni Danica ay napakiling ang ulo at kuluntoong sinundan ng tingin ng dalaga. Danica? Hindi pa siya nakontento at sinundan to. Naroon siya sa ospital dahil may ipinakukuha raw ang kanyang ina na resulta daw ng medical examinations nito at ng kanyang ama. Taon-taon ay ginagawa yun ng dalawa para daw maiwasan ang dapat na iwasang sakit. Nakita niyang pumasok ang babae sa isang silid. Sumilip siya roon. Tita, kayo na pong bahala kay Papa. Babalik po muna ako sa trabaho para kahit papaano ay may panggastos tayo dito. Hahanap din po ako ng pwede ko pang pagkakitaan. Anito bago kinuha ang pitaka sa bulsa at tumukot doon ng pera. Tita, heto,
Pagkasyahin niyo muna to sa ngayon. Sige, mag-iingat ka, Nika. Agad na umalis sa pinto si Jeric nang makitang palabas na si Danica. Gusto sana niya itong sundan pero hindi pa niya nakukuha ang inuutos ng kanyang ina. Bukod doon, gusto niya ring malaman kung ano ba ang sakit ng ama nito. Pagkatapos magtanong-tanong sa ospital, nalaman niya rin ang totoo. Hindi rin niya maiwasang makadaman ng awa sa babae. This may be the reason why she did such things. Anya sa sarili kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Hanggang sa makauwi ay dala-dala niya ang sari-saring alalahanin sa isip. Ayaw niyang paapekto sa babae, pero pakiramdam niya, hindi talaga siya patutulugin ng kanyang konsensya. Kaya sa halip na matulog, nagtungo siya sa may Chino Roses Avenue. At tama nga ang kutob niya, naroon ang babae. Garin. Anya nang maibaba ang bintana ng kanyang kotse. Jeric, ikaw ang kliyente ko? Gulat nitong tanong. Gusto niyang mainis sa itinawag nito sa kanya, pero alam niyang hindi yun makakatulong sa kanyang gagawin, pati na sa babae. Baka tanggihan pa nito ang iaalok niya. Yes, ako nga. Now get inside the car. Pagsisinungaling niya. Madali namang sumakay ang babae. Sa kanyang bahay sila muling nagtungo. Maliligo lang ako. Anito nang nasa kanyang silid na sila. No, mag-usap muna tayo, Danica. Ano yun? Sit down first. Itinuro niya ang sofa na katapat ng inuupuan niya. Sumunod naman na babae sa sinabi niya. Halatang kinakabahan ito dahil hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Relax, hindi naman kita kakainin ng buhay. Namula ito sa bayuko ng ulo. Ano ba kasing sasabihin mo? Be my woman. Walang kagatul-gatul niyang sabi. Aha? Mabilis itong napatunghay at napatingin sa kanya. I want you to be my woman. Hindi ko pa rin maintindihan, Jeric. Ibibigay ko ang perang kailangan mo kapalit ng katawan mo. Maliwanag ba? Kahit ayaw sabihin ni Jeric ang mga bagay na yon, yun lang ang paraan niya para mapapayag ang babae. Sandali itong natigilan, pagkaway huminga ng malalim at sumeryoso. Hindi na rin kababakasan ng pagkapahiya at kaba ang mukha nito. Nauunawaan niya na dala yun ng depresyon. Magkano ang ibabayad mo sa akin? Ikaw, name your price. Kaya mo bang 1,000,000? Diretsong tanong nito, bahagya pang itinaas ang noo. Sa isip ni Jeric ay napangiti siya. Kahit papaano, natutuwa siya sa ipinakikitang confidence nito. At dahil doon, mas lalo pa niya itong hinangaan. Alam niya kasing magagawa nitong lagpasan ang mga kinakaharap nito kung ganoon ang ugali nito. Kahit pa nga ang ibig sabihin na yun ay lulunukin nito ang lahat ng prinsipyo at kahihiyang meron to para lamang mabuhay ang sariling ama. I could pay you more than that kapag nagustuhan ko pang lalo ang serbisyo mo. For now, binuksan niya ang drawer ng center table na nasa pagitan nilang dalawa. Here's my first payment. Isinulat ni Jeric ang halagang alam niyang kakailanganin ng babae para masuportahan ng ama nito. Pagkatapos, iniabot niya yon dito na madali naman itong kinuha. 5 million? Bulalas nito pagkabasa sa kanyang isinulat. Yes, at kagaya ng sinabi ko, dadagdagan ko pa yan kapag naging maayos ang pagsasama natin. Napalunok na magkakasunod si Danica. Sobra-sobra na kasi ang perang yon para sa pangangailangan ng kanyang ama sa ospital. Maililipat niya na rin ito sa mas maayos na silid at baka nga mas humaba pa ang buhay nito dahil doon. Sa naisip ay agad siyang tumayo at walang sabi-sabing niyakap ang lalaki. Salamat, napakalaking tulong nito sa akin. Anya sa basag na tinig. Wala yon. Basta kapag kailangan mo ng pera, huwag kang mag-aatubiling magsabi sa akin. Naiintindihan mo? Tumango siya bago nahihiyang kumawala rito. Subalit nang magtama ang mga mata nila, para bang may sariling isip ang mga katawan nila at ayaw nang maghiwalay pa. Kaya ng gabing yon, muling nalasap ni Danica ang isang bagay na aaminin niyang hinahanap-hanap na din niya. At sigurado siyang si Jeric lamang ang tanging makapagbibigay niyon sa kanya. Hindi niya rin napigilang hilingin sa isip na sana hindi na yun matapos pa. Lumipas sa mga araw. May 3 buwan na rin ganoon ang relasyon ni Danica at Jeric. Halos araw-araw ay magkasama sila ng lalaki at ginagawa ang mga bagay na alam niyang makapagpapasaya rito, kapalit ng mga halagang ibinabayad nito sa kanya. Subalit kung maayos naman ang relasyon nilang dalawa, kabaliktaran naman yun ang kalagayan ng kanyang ama. Sa halip kasi na umayos, mas lalo pa itong lumala kahit pa may pera na sila. Tita, bungad niya nang pumasok sa silid ng kanyang ama sa ospital.
Nika, madali itong tumayo at yumakap sa kanya. Kamusta po si Papa? Napabuntong hininga to. Ganoon pa rin. Hindi pa rin po ba siya kumakain? Oo, isinusuka niya lang. Si Danica naman ang napabuntong hininga bago dumukot ng pera sa kanyang bag. Tita, ito ho ang pambayad natin sa iba pang gastusin dito. Kayo na ho ang bahala. Napatingin sa hawak niya ang may edad na babae, pagkaway sa kanya. Hindi ko nais magtanong, Nika, dahil kilala na kita. Pero sana kung ano man ang ginagawa mo, mag-iingat ka. Alam mong hindi gugustuhin ng iyong ama na mapahamak ka. Oho, naiintindihan ko ho. Nag-iingat din naman ho ako. Huwag na rin po kayo mag-alala sa akin. Maayos po ako. Mabuti kung ganun. Kumain ka na ba? Pag-iiba nito ng usapan. Hindi pa ho, pero may lakad ho ako ngayon kaya sa labas na lang ho ako kakain. Dinaanan ko lang ho kayo rito para mag-abot ng allowance nyo. Ganun ba? Sige na, baka mahuli ka pa sa lakad mo. Yumakap siyang muli sa madrasta bago nilapitan ng kanyang ama at hinalikan sa noo. Saka siya nagpaalam sa ginang. Pinapupunta kasi siya ni Jeric sa opisina nito at hindi niya alam kung bakit. Nasaan ka na? Tanong ng lalaki mula sa kabilang linya habang sakay na siya ng taxi. Papunta na sa opisina mo. Ikaw ba, nasa na? Nandito lang din, hinihintay ka. Napangiti siya. Sa paglipas ng mga araw, hindi niya maiwasang mas mahulog pa ang loob sa lalaki. Bukod sa mabait, gentleman din ito at busilak talaga ang puso. Maalalahanin din ito at maalaga. Naipagtapat na rin niya ritong ito lamang ang kaisa-isang lalaki na dumaan sa buhay niya at naging customer niya. Kaya siguro mas lalo siyang ayaw ng pabalikin ni Jeric sa pagiging pick-up girl. Sige na, malapit na ako. Anya sa lalaki. Okay, I'll meet you at the lobby. Napailing na lang si Danica. Hindi maitatanggi ang excitement sa tinig ni Jeric. Pagdating niya sa gusaling pag-aari ng pamilya nito, nakita nga niya ang lalaki na nakaabang na sa may entrance. At nang makita siya nitong bumaba ng taxi, agad siya nitong sinalubong at hinalikan sa pisngi. Bahagya pa siyang nagulat dahil pasukan pa lang yon at maraming empleyado sa lobby. Ano bang gagawin natin ngayon? Paminsan-minsan ay pinapupunta siya roon ng lalaki para gawing assistant nito kahit may sekretary naman to. Ewan ba niya? Para bang gumagawa lang ito ng dahilan para lamang makasama siya. Pero ayaw naman niyang paasahin ang sarili sa mga ipinakikita nitong kabutihan sa kanya. Baka kasi sa huli, siya lang din ang masaktan. Wala naman. Gusto ko lang makasama ka ngayong maghapon at mamayang gabi. Kumindat ito sabay akbay sa kanya. Pagkatapos, iginiya na siya nito patungo sa elevator. Ganun ba? Marami ka bang trabaho? Sa gilid ng mga mata ni Danica ay kita niya ang pagsunod ng mga mata ng lahat ng naroon sa kanila. May mga kababaihang kinikilig. Meron din namang hindi. Mukhang wala na talaga si Sir Jeric at Ma'am Elisa. May bago na si Sir eh. Narinig pa niyang wika ng isang empleyado bago sumara ang elevator. Ilang beses na niyang narinig ang pangalang yon. Hindi naman niya naitatanong kay Eileen kung sino nga ba si Alice. Pero base sa usap-usapang yon, madali niyang natanto na ex ito ng lalaki. Nang tingnan ni Danica ang katabi, nagulat na lang siya nang salubungin nito nang nagbabagang halik ang mga labi niya. Pareho silang humihingal nang pakawalan siya nito. I missed you. Parang ayoko na magtrabaho. Anito habang yakap-yakap na siya. Jeric, umayos ka nga. Alam mo namang may CCTV dito. Private elevator nito ang sinasakyan nila patungo sa opisina nito. At nahihiya pa rin siya dahil alam niyang nakikita sila sa security room. Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Talaga? Pilit niyang itinago ang kilig na nararamdaman. Yes. Kaya nga sa isang araw ipapakilala na kita kina mommy at daddy. Ha? Oh, bakit parang nagulat ka? Kasi kailangan pa ba talaga yun? Hindi rin naman tayo Kailangan yun, Danica. Kailangan dahil sinabi ko. Putol nito sa seryosong tinig. Nawala na rin ang mapaglarong ngiti sa mga labi nito. Napatungo na lang siya at hindi na nagtanong pa. Kilala na rin naman niya ang lalaki at alam niyang inis na ito kapag ganoon. Maghapon silang magkasama ni Jeric. Bago umuwi, kumain muna sila sa isang restaurant. I'll set our dinner with my parents this Sunday. Okay lang ba sa'yo? Anito habang kumakain sila. Oo, okay lang naman. Sagot ni Danica na medyo kinakabahan. Hindi niya kasi alam kung bakit pa siya ipapakilala ni Jeric sa mga magulang nito, gayong hindi naman totoo ang kanilang relasyon. May kapalit ang lahat ng ginagawa nila at malaking pera yon.
Kaya kahit kailan ay hindi sumagi sa isip niya na ipapakilala siya nito sa mga magulang nito. Siya nga pala, how's Tito Jun? Ang tinutukoy nito ay ang kanyang ama. Dahil nga naging kampante na siya rito, na ikwento na rin niya ang kalagayan ng kanyang papa dito. Mas lalong lumala ang sitwasyon niya. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Malungkot niyang wika. Hinawakan ni Jeric ang palad niya at pinisilyon. Don't worry, hindi naman kita pababayaan. I'll just be right here whenever you need me. Malungkot siyang umiti. Salamat. Alam kong hindi kayang tumbasin ng kahit na anong salita mga ginagawa mong to para sa akin. Pero salamat pa rin. Kaya rin ginagawa niya ang lahat para maibalik ang kabaitan ni Jeric sa paraang alam niyang makapagpapasaya rito. Pasalamat na rin siya at ang lalaki ang natagpuan niya. Dahil kung sa iba-iba siguro, baka kung ano pang nangyari sa kanya. Ngumiti ito at kapag ganoon si Jeric, hindi niya mapigilang matulala. Naniningkit kasi ang mga mata nito at nangingislap. Labas na labas din ang malalim nitong dimples. At para bang sinasabi ng ekspresyon ng mukha nito na huwag siyang mawawala ng pag-asa. Sige na, tapusin na natin ang pagkain para makauwi na tayo. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam muna siya kay Jeric na magbabanyo. Naguhugas na siya ng kamay nang may babaeng pumasok. Umusod siya ng bahagya para bigyang daan to. Lalo pat halata sa tiyan nitong buntis ito. Tumabay ang babae sa kanya at nakihugas ng kamay. So, you're his new pet. Anito. Ha? Napatingin si Danica sa katabi. Tumigil ito sa paghuhugas ng kamay at hinarap siya. I said, you're my fiancé's new pet. New pet? Fiancé? Hindi kita maintindihan, miss. Well, para maintindihan mo, magpapakilala ako sa'yo. Ako si Elise, ang fiancé ng lalaking kasakasama mo ngayon. Si Jeric din ang ama ng dinadala ko. Hindi kumukurap nitong wika. Para yung bombang sumabog sa may tenga niya. Bigla rin siyang nabuway sa pagkakatayo. Mabuti na lang at nakahawak agad siya sa gilid ng sink, kung hindi, baka bumagsak siya sa sahig. Ikaw si Elise? Nagawang itanong ni Danica. Yes, ako nga at wala ng iba. Sunod-sunod siyang huminga ng malalim. Ito pala ang naririnig niya sa mga empleyado ng lalaki. Maganda ang babae at hindi pa pantay ang kagandahan niya rito. Para lang siyang alalay kung tatabi rito. Anong kailangan mo sa akin? You heard me. Kasintahan ko si Jeric. Ikakasal na nga sana kami pero bigla akong umiksena. Pero ngayon, tapos na ang pagtitimpi ko. Kaya kung may natitira pang kahihiyan dyan sa katawan mo, lalayuan mo siya. Dahil hindi lang buhay naming dalawang sinisira mo. Ganun din ang magiging buhay ng anak namin na nasa sinapupunan ko. Natutop ni Danica ang bibig at ilang beses na lumunok. Bigla rin siyang pinagpawisan. Pakiramdam din niya masusuka siya. I will give you time para layuan siya. Hindi ko rin naman gustong basta-basta ka nilang umalis nang hindi nagpapaalam ng maayos sa kanya. Mahal na mahal ko si Jeric kaya lahat ng gusto niyang gawin ay sinusuportahan ko. Kahit pampamababae niya. Pero ngayong buntis na ako, ibang usapan na yon. Kailangan ko na siya. At mas lalong kailangan siya ng anak namin. Kaya sana maunawaan mo ko. Yun lang at tinalikuran na siya ng babae. Tulalang napatingin na lang si Danica sa nilabasan nito. Ang tanging naririnig niya sa mga sandaling yun ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Kasunod ang tila pagkapira-piraso niyon. Nangilid ang mga luha niya hanggang sa tuluyan na yung bumagsak. At kung wala pa sigurong kumatok, baka hindi na niya naigalaw ang sariling mga paa. Danica, are you still there? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Jeric sa may pintuan. Mabilis siyang napaharap sa salamin at pinalis ang mga luhang bumabasa sa kanyang pisngi. Pagkatapos, binuksan niya ang gripo at naghilamos. Danica? Oo, palabas na. Sagot niya ng tuluyang mahimasmasan. Inayos niya lang ang sarili bago lumabas. Ayos ka lang ba? Bakit ang tagal mo? Nag-aalalang tanong nito. Gustong mapapikit ni Danica. Kung tuluyan siyang magpapadala sa ganoong gawin nito, baka mas lalo lamang siyang masaktan. Ayos lang ako, halika na. Anyang parang walang nangyari. Nagpatiuna na rin siyang maglakad dito dahil baka muling bumigay ang mga luha niya. Hindi niya gustong ipakita sa lalaki na nasasaktan siya. Dahil mula umpisa pa lang, alam niya nang wala naman talagang kahihinatnan ng relasyon nila. He just hired her to be his bed partner. Ang pinaglalabasan nito ng init ng katawan sa tuwing gusto nito. Bukod doon, wala na siyang papel sa buhay nito.
Pagkatapos ng gabing yon at ng mga nalaman ni Danica, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang magpakalayo-layo sa lalaki. At isasama niya ang kanyang ama't madrasta dahil alam niyang sa mga ito siya unang hahanapin ni Jeric. Nang maayos na niya ang lahat ng kailangan sa paglipat nila, umuwi sila ng probinsya ng kanyang madrasta sa Ilocos. Tiyak naman niyang hindi siya susundan ng lalaki, pero nagsigurado pa rin siya. Nika, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Puna ng kanyang madrasta, isang umagang pinuntahan niya ang mga ito sa ospital. Nagbibilang na lang sila ng araw na kasama ang kanyang ama. Dahil lang sabi ng mga doktor, hindi na rin ito aabutin pang matapos ang buwang to. Ayos lang naman ho ako, tita. Medyo napagod lang ho siguro sa... Napatigil siya at napahawak sa kanyang ulo. Bigla kasi siyang nahilo. O bakit? Maupo ka muna nga. Sige ho. Pero hindi na niya naabot ang upuan at tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Ang huli niyang narinig bago mawalan ng malay ay ang malakas na sigaw ng kanyang tita Charito. At nang magising siya, katabi na niya ito. Anak, ayos ka na ba? Agad nitong tanong nang makita siyang magmulat ng mga mata. Napakagat siya sa kanyang labi bago tumango. Ayos na po ako. Ano po bang nangyari? Humawak pa si Danica sa kanyang ulo dahil medyo mabigat pa yon. Hinimatay ka kanina. Ang sabi ng doktor, ayos ka lang naman daw. Normal daw yun sa mga taong nagbubuntis. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ho? Napabangon siya sa narinig. O baka naman kung mapano ka. Hinay-hinay anak. Teka lang ho, buntis ho ako? Naguguluhan pa ring tanong niya. Ngumiti ito sa kanya. Para bang baliwala rito ang kakaharapin niyang sitwasyon. Oo, yun ang sabi ng doktor kaya huwag ka munang magkikilos dyan. Muling ang napahiga si Danica. Napatitig na lang siya sa kisame habang sapo ang noo. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa mga sandaling yon. Ngunit nangingibabaw sa dibdib niya ang takot. Paano na ngayon? Paano ka bubuhayin ng anak namin? Diyos ko, ito na po ba ang karma ko? Tahimik niyang tanong sa isip. Anak, naramdaman niya ang masuyang pagpunas ng kanyang tita Charito sa pisngi niya. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Napatingin si Danica rito. Tita, ano hong gagawin ko? Humihingi ng saklolong wika niya. Agad naman siya nitong niyakap. Shh! Makakasama yan sa inyo ng anak mo. Huwag mo nang alalahanin pang lahat. Naririto naman ako, hindi kita pababayaan. Sasamahan kita sa pagpapalaki sa anak mo. Mas lalo siyang napahagulgol sa narinig. Malinaw kasi natanggap na nitong hindi na talaga madudugtungan pa ang buhay ng kanyang ama. Ganoon din naman siya kaya lang, hindi pa rin mawala-wala ang lungkot at takot sa kanyang dibdib. Pinalalakas lang talaga niya ang sarili dahil sa kanyang madrasta. Salamat po, tita. Marami pong salamat. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo. Anya nang kumawala rito. Nako, wag mo nga akong pasalamatan ng ganyan. Pamilya tayo at anak na rin ang turing ko sa'yo. Ang isa't isa na lang ang meron tayo kaya hindi kita pababayaan kahit na ano pang mangyari. Ipinangako ko rin yan sa ama mo at sa sarili ko. Salamat po ulit. Napakaswerte ko na itinuring niyo akong parang sarili niyong anak. Pero hindi niyo man lang po ba ako tatanungin kung sino ang ama ng dinadala ko? Ngumiti ito sabay iling. Hindi ko na kailangan pang itanong dahil nakita ko na rin siya nang minsang sunduin kanya sa ospital. At kung siya ang dahilan kung bakit nakakaraos tayo sa araw-araw at kung bakit na ipapagamot ang iyong ama, wala akong ibang nais sabihin kung hindi ang magpasalamat sa kanya. At tungkol naman sa kung anong meron sa inyo, hindi ko na panghihimasukan yon. Basta tandaan mo, nakasuporta lang ako sa mga desisyon mo. Makakaya natin tong dalawa, okay? Ngumiti siya rito at tumango. Salamat po ulit sa lahat, tita. Oo na, sige na, ibibili lang kita ng makakain para may lakas ka at para maging malusog ang magiging apo ko. Masiglang wika nito. Sige po. Malaki talaga naging pasasalamat ni Danica sa kanyang ina-inahan. Dahil pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ito na ang tumayong magulang niya. Hindi talaga siya iniwan nito. Katwiran nito ay wala rin naman itong anak kundi siya. At dahil may natira pa namang pera sa mga ibinigay sa kanya ni Jeric, nagtayo na lang sila ng bigasan. May tindaring lutong ulam ang kanyang tita Charito dahil hilig talaga nito ang magluto. Kaya naman madaling dumami ang customers nila. Nako, swerte yata talaga ang buntis, Nika, anak. Abay akalain mo maagang naubos ang paninda kong ulam.
Masayang wika nito nang puntahan siya sa bigasan. Siya kasi ang tumatao roon habang abala ito sa pagtitinda ng mga niluto nito. Mabuti naman ho. Anong oras ho kayo mamamalengke? Sasamahan ko na kayo. Sus, batang to. Wag na. Dumito ka na muna at magpahinga. Abay, parang lobong puputok na yung tiyan mo ah. Sigurado ba talaga ang obi mo na iisa lang ang laman yan? Yun ho ang sabi niya eh. Parang hindi ako naniniwala. At akalain ba naman niyang tama ang kanyang tita Charito? Dahil ng mga anak siya, kambal nga iyon. Isang babae at lalaki na pinangalanan niyang Monica at Jericho. Ang mga ito ang nagsilbing inspirasyon ni Danica at ang naging kasiyahan nila ng kanyang inainahan sa araw-araw. Nangako si Danica sa sarili na wala siyang ibang gagawin kung hindi ang mahalin ng mga ito hanggat siya ay humihinga. 5 taon nang matulong lumipas. Jeric still couldn't cope with what happened to him and Danica. Kahit na ilang beses niyang sabihin sa sarili na hindi talaga sila para sa isa't isa, hindi pa rin yun matanggap ng puso niya. Dahil sa ilang buwang pagsasama nila noon, natutuhan na niyang mahalin ng babae. Handa na nga sana siyang ipagtapat ang nararamdaman niya rito. Ang kaso, bigla naman itong nawala. Ipinahanap din niya ito, ngunit nabigo lamang siya. He couldn't find her anywhere. Para bang sinadya talaga ng babae na hindi na magpakita pa sa kanya at ni bakas ay wala itong itinira. Jeric anak, bumangon ka na riyan. Nagpahanda ako ng mainit na sabaw para sa'yo. Anang mami niya kasunod ang mahinang pagkatok nito sa pinto ng kanyang silid. Dahil sa nararamdamang hapdi ng tiyan at hangover, napilitan siyang bumangon at dumulog sa hapag. Jeric, basag ng kanyang ama sa kanilang katahimikan. Hindi nililingong tugon niya. Ganito na lang bang gagawin mo sa araw-araw? Uuwing lasing at matutulog maghapon. Baka nakakalimutan mong may naiwan kang trabaho sa opisina. Ibinaba niya ang hawak na kutsara at tiningnan ng abang si Jeremiah sa mga mata. Bakit pa? Hindi ba tatakbo negosyo natin kung wala ako? Hindi naman sa ganun. Ikaw lang ang inaalala namin ng mami mo. Baka mamaya niyan magkasakit ka. Don't worry about me. I'm fine. Muli niyang hinarap ang paghigop ng mainit na sabaw. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan si Danica? Naudlot ang akma niyang paghigop at napatingin sa ina. Alam ng mga ito ang tungkol kay Danica dahil naikwento na niya yun sa mga to. Ipapakilala na nga sana niya ang babae sa mga to, pero parang bulang bigla na lang itong naglaho. Anak, ang tagal ng panahon nang lumipas. Hindi mo pa rin ba siya nakakalimutan? Dagdag pa ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya. I'm done. Tumayo siya at walang paalam na tinalikuran ng mga magulang. Bumalik siya sa kanyang silid at natulog muli. Sa ganoong paraan lang kasi niya nakakalimutan ng lahat. Nagpatuloy ang ganoong buhay ni Jeric. Maglalasing, uuwi, matutulog. At dahil hindi na makatiis sa mga magulang niya sa kanyang ginagawa, hinikayat siya ng mga itong magbakasyon sa probinsya ng kanyang ama sa Ilocos. Hindi na rin siya nakatanggi pa dahil sari-saring pangongonsensya ang ginawa ng mga ito sa kanya para lamang mapapayag siya. Daan muna tayo sa mall, may bibilhin lang ako. Anang kanyang ina nang makitang malapit na sila sa lugar na tinutukoy. Bakit naman hindi mo pa binili sa Maynila, sweetheart? Umuulan, nakakatamad bumaba. Narinig niyang wika ng kanyang ama sa ina. Iisang sasakyan lamang ang ginamit nila. Hindi rin naman siya makapagmaneho dahil hangover pa siya. Hindi naman ikaw ang isasama ko sa loob, si Jeric. Ano anak, tara sa loob? Ngumiti pa ng matamis ang kanyang ina. Napairap na lang siya. Hindi naman kita dahil nakasuot siya ng itim na sunglasses. Iho, whatever. Pagkapark ng driver nila sa van na kanilang sinasakyan, bumaba agad ang kanyang ina kasunod siya. Malayo-layo na sila nang makita niyang kasunod na rin nila ang kanyang ama. Hindi rin naman talaga niya ako matitiis. Nakangiting wika ng kanyang ina. Napailing na lang siya. Kayo na lang ang pumasok kung sasama rin pala sa inyo si Dad. No, kasama ka rin. Anito na hindi na bumitiw pa sa pagkakahawak sa braso niya. Pagdating sa loob, dumiretso sila sa 3rd floor. Nagpunta ang kanyang ina sa isang kilalang jewelry shop habang sila naman ng kanyang ama ay nagtingin-tingin sa katabi nitong Rolex shop. Tita Ninang, I told you I want a watch also. Narinig niyang wika ng isang batang lalaki sa di kalayuan. Jericho, hindi pwede. Mapapagalitan tayo ng mama mo. Hindi natin afford ang Rolex. Purita lang si tita Ninang mo. Sagot naman ng babae rito.
Napakunod si Jeric habang pinigmamasdan ng bata. May kung ano kasi siyang naramdaman sa kaloob-looban niya. Para bang may mainit na palad na humaplos sa kanyang puso. Iho, sa tingin mo maganda ba? Kuha ng ama sa kanyang atensyon, pero hindi niya to pinansin. Kaya naman napalingon din ito sa tinitingnan niya. Do you know them? Tanong nito sa kanya. No. Ngunit sa kaloob-looban niya ay may malakas na tinig na sumasalungat sa kanya at hindi niya yun maunawaan kung bakit. Nakita niya ang amang pinagmasdan siya pagkuway ang batang kasama ng babae. Nabigla pa siya nang lapitan nito ang bata. Hey young man, do you want a watch? Tanong nito kaya naman napalapit na rin siya sa mga ito. Napatingin ng babae at bata sa kanila at para bang nag-slow motion ang buong paligid dahil sa kakaibang kislap sa mga mata ng bata. It says it all. Para lang siyang nananalamin dito. Bigla ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Kahit ang kanyang ama ay napatingin din sa kanya na para bang alam na nito ang kanyang iniisip. Pasensya na ho kayo pero hindi ho namin kayo kilala. Sabi ng babaeng may hawak sa kamay ng bata. Halika na Jericho, baka hinahanap ka na ng nanay at kapatid mo. Yaya nito sa bata. Kapatid? Napatingin sa kanya ang babae. Sir? I mean, may kapatid pang batang kasama mo? Paglilinaw niya sa tanong. Opo, si Monica po. Kakambal ko po siya. Sagot naman ng batang sa kanya nakatingin. Marahan ang ginawang pagbantay ni Jeric sa bata. Nang magka-eye to eye na sila, nakikita niya talaga ang sarili dito. Napangiti siya kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. Nasaan siya? Sila ng mami mo? Downstairs po, bumibili ng food namin. Jericho, hindi ba kabilin-bilinan ng nanay mo na don't talk to strangers? Saway naman ang kasama nitong babae sa bata. Tita Ninang, mukha naman po silang mababait eh. Tiningnan nito ang kanyang ama. Pagkuway siya. What's your name po? Tanong nito sa kanya. Jeric. I'm Tito Jeric. Sagot niyang ilang beses pang lumunok. Pakiramdam niya kasi ay may nakabara sa kanyang lalamunan dahil sa pagpipigil niyang wag maiyak. Hindi rin nakaligtas kay Jeric ang malakas na pagsinghap ng babaeng kasama ng bata. At kahit na hindi ito magsalita, alam na niya ang ibig sabihin niyon. Jeric po? Almost the same with me, right Tita Ninang? Muling baling ni Jericho sa kasama. Napatingin din siya sa babaeng titig na titig naman sa kanya. Tita Ninang! Untag ni Jericho rito. Oo nga. Pero halika na, baka hinihintay na tayo ni Mommy mo at ni Monica sa ibaba. Hindi magkanda tutong sabi nito. Pero Tita Ninang, kausap ko pa po si Tito Jeric. Mommy said it's bad to walk away from the person who's talking to you. Katwiran ng bata. Tabingi namang napangiti ang babae. Sinabi ba niya yon? Parang hindi naman. Opo, sinabi niya at hindi po ako liar. Tumingin muli kay Jeric ang bata. Dito po ba kayo nakatira? Sino pong kasama niyo? Madaldal nitong tanong. Yes, young man. Dito kami nakatira. And by the way, I'm Lolo Jeremiah. Agad na singit ng ama ni Jeric. Sa pagkagulat nila, inilahad ni Jericho ang kamay sa harap ng kanyang ama. Nice to meet you po. Anito nang tanggapin yun ng daddy niya bago siya binalingan. Kayo rin po, Tito Jeric. At nang akmang makikipagkamay na siya rito, nagulat siya sa sunod nitong ginawa dahil bigla na lang siya nitong niyakap. Hindi na napigilan ni Jeric ang mapaluha. Ang babaeng kasama nito at ang kanyang ama ay manghang napatulala na lang sa kanila. Bakit po kayo umiiyak? Agad na tanong ni Jericho. Hindi niya alam na kumawala na pala ito sa kanya at pinagmasdan siya. Wala. Tiningnan niya ang babaeng kasama nito bago tumayo. Siniguro niyang hindi maririnig ni Jericho ang sasabihin niya rito. I guess hindi ko na kailangang ipakilala ang sarili ko dahil nakikita ko sa mga mata mo na kilala mo na ako. At kung kasama mo si Danica, please tell her that I want to talk to her. Alam nating marami kaming dapat pag-usapan. Sabihin mo rin sa kanya na oras na tumakas siyang muli, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko siya natatagpuan, pati na mga bata. Babalik ta rin ko ang buong Pilipinas para lang makita siya. At siguro naman alam mo ng kakayahan ko. Dahil oras na tulungan mo siya at oras na hindi mo sinabi sa kanya mga sinabi ko, ikaw ang unang-una kong babalikan. Maliwanag ba? Sunod-sunod na tumango ang babae na lalong nagpalakas sa kutob niya na anak nga niya si Jericho. Oo, naiintindihan ko.
Agad siyang dumukot sa bulsa ng kanyang pantalon. Inilabas niya roon ang kanyang wallet at ibinigay dito ang isang maliit na papel. Here's my calling card. Kung pwede ngayon na kami mag-usap, gawin mo na. Para matapos ng lahat ng paghihirap at pangungulila ko. Sige, makakarating sa kanya. Binalingan nito si Jericho na nakakapit na sa kamay ng kanyang ama. Halika na Jericho, puntahan na natin si Mommy. Magpaalam ka na sa kanila. Bye Tito Jeric, bye Lolo Jeremiah. See you again, young man. Sagot ng kanyang amang hindi na yata mawawala ang malapad ng ngiti sa mga labi. See you again, son. Anya na ginulo pa ang buhok ng bata. Babay po. Sinundan niya ng tingin ng papalayong bulto ng dalawa. Nang balingan niya ang kanyang ama, tinanguan siya nito. Go ahead, ako nang bahala magpaliwanag sa mami mo. Alam ko namang matagal na panahon mo siyang pinangungulilaan. Panahon na para magkalinawan kayo. Aasahan ko ring iuwi mo ang mag-iina mo. Thanks, Dad. Malalaki ang mga hakbang na sinundan ni Jeric sina Jericho. Humantong siya sa isang sikat na fast food chain. Doon ay muli niyang nakita si Danica kasama ang alam niyang anak din niya, si Monica. Parang sasabog ang dibdib ni Jeric sa mga sandaling yon. Matagal na siyang nawalan ng pag-asa na makikitang muli si Danica. Pero heto ngayon ang babaeng kasama ang dalawang supling na hindi niya maitatanggi sa sariling bumuhay muli sa kanyang katauhan. Bigla ring naglaho ang pangungulila sa puso niya. Nakita niyang hinila ng kasama nitong babae si Danica. Ipinaliliwanag na siguro nito ang lahat dahil ibinigay din nito ang kanyang calling card sa huli. Pagkatapos, napatingin si Danica sa dalawa nilang anak na masaya nang kumakain. Maybe this is not the right time. Tatalikod na sana si Jeric nang makita niyang lumingon sa kanya si Danica. Shocked was written all over her face. Kahit naman siya ay ganoon din ang nararamdaman. Napabuntong hininga siya at sinenyasan ang babaeng lumabas. Naroon na rin lang sila, tatapusin na niya. Marahan ang ginawang paghakbang ni Danica patungo sa kanyang kinaroroonan. At sa bawat paghakbang nito, pasikip din ng pasikip ang dibdib niya. God, I missed her so much. Burado na agad sa isip niya kahit na ano pang naging rason. Hindi na rin niya gustong isumbat dito ang mga nangyari noon, pati ang pagtatago sa kanilang mga anak. Ang tanging gusto na lang niya ay mayakap at makasama itong muli. Yun lang. Alam naman niya sa sarili na hindi ito kagaya ng ibang babae na yaman lamang ang habol sa kanya. Alam niya ang mga rason nito noon na kailanman ay hindi niya kinwestiyon. Bagkos ay nakuha na lamang niyang unawain. At ganoon din ang gagawin niya sa mga sandaling yon. Jeric, usal nito nang makalapit sa kanya. Sandali siyang napapikit. That voice. I missed that voice for so long. Anya sa isip bago muling nagsalita. It's really you, Danica. Hindi na to panaginip o halusinasyon ng isip ko. Oo. And if that's the case, then let's go and find a quiet place. Marami-rami din tayong dapat na pag-usapan. Napatingin to sa loob, sa pinag-iwanan nito sa kanilang mga anak. Nang masenyasan ng kasamang babae na tila hinahabili ng kambal, muli itong tumingin sa kanya. Okay, sige, tara. Sabi nito nang muli siyang harapin. Hinawakan ni Jeric sa siko ang babae at masuyo itong inalalayan. Ang hindi nila alam, kita pala sila ng kambal. Tita Ninang, is that our dad? Napaubos si Alondra sa narinig at sinundan ng itinuturo ni Jericho. Sina Jeric at Danica yon. Bakit mo naman nasabi? Tanong niya sa inaanak. Kasi po kamukha ko siya and Mommy said our father's name is Jeric. Right, Monica? Binalingan nito ang kapatid na kumakain ng spaghetti. Mommy said he's also handsome and tall and he also looks like kuya. Pero totoo ba talaga? Siya ba ang daddy natin? Napailing na lang si Alondra. Matalino at matandain ng dalawa. Kaya hindi na kayang bilugin ng ulo. Natuto nga ang mga itong mag-English dahil sa kakapanood noon ng English cartoons. Kaya naman pati sila ni Danica ay palagi na ring napapa-English dahil sa kambal. Sumunod siya noon sa mag-iina sa Ilocos pagkapanganak ni Danica sa kambal. Hindi kasi kakayanin ni Tita Charito na mag-alaga ng dalawang sanggol. Kaya pinakiusapan siya ni Danica na sa mga ito na lamang siya tumira at magtulong-tulong na lamang sila sa negosyo nitong bigasan at karinderya ni Tita Charito. Nako, kaysa nag-iisip kayo na kung ano-ano, ang mabuti pa'y tapusin na ninyo yung mga kinakain nyo. Sige na. Utos niya sa dalawa. Nagkatinginan ang mga ito bago bumuntong hininga.
Si Mommy na nga lang pong tatanungin namin. Mommy won't lie to us. But I'm really sure that he is our dad. And I'll make sure po that we will all live together. Para happy na po kami pati si Mommy. Gusto mo ba yun, Monica? Yes, Kuya. Tulong ako Of course. Well planned about it. Tulong din po kayo, Tita Ninang Sabay pang tumingin kay Alondra ang dalawa. Tabingi siyang napangiti. Oo na po. Sige na, kain na kayo. Samantala, matamang nakatitig si Jeric sa babaeng kausap at matagal nang inaasam ng puso niyang muling makita at makasama. How are you, Danica? Tanong ni Jeric nang makaupo na sila sa loob ng isang restaurant. May mga rooms iyon kaya mas makakapag-usap sila ng maayos. Nag-order din sila ng 2 kape at 2 slice ng chocolate cake. Ayos naman. Ikaw, kamusta kayo ng asawa at anak mo? Asawa? Kailan pa ako nagkaroon ng asawa? Kunot noon niyang tanong. Ha? Hindi ba kasal na kayo ni Elise? Elise? Paano naman siya napunta sa usapan nating to? Kasi sabi niya sa akin, ikakasal na kayo at magkakaanak na. Buntis din siya nang makausap ko. Buntis? Ikakasal? Teka nga, as far as I could remember, matagal na kaming hiwalay ni Elise. Bago pa tayo nagkaroon ng relasyon nun, hiwalay na kami. Added to that, wala akong anak sa kanya. Sa'yo lang. Matagal siyang tinitigan ni Danica. Ni hindi ito kumukurap na para bang pinoproseso pa sa isip nito ang mga narinig. Maya-maya, natutop nito ang bibig. Ibig sabihin, kasinungalingan lang ang lahat ng sinabi niya noon sa akin? Yes. Never ko siyang babalikan dahil isa siyang manluloko. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Jeric. Natatandaan mo ba nung una tayong magkita? Tumango ang babae. Yun din ang araw na nalaman kong niloloko niya ako. Nahuli ko siyang may kahalikang iba, kaya agad ako nakipaghiwalay sa kanya. Kayamanan ko lang pala ang habol niya. Natahimik si Danica at agad na nag-iwas ng tingin. Alam na agad niya ang tumatakbo sa isip nito kaya madali niyang dinugtungan ng sinabi. Your case is different from her, Danica. You have your reasons why you did those things. Nauunawaan ko lahat yun at aaminin kong pinagpapasalamat ko rin dahil yun ang nagbigay daan sa akin para lagi kang makasama. Hindi kita maintindihan. I love you, Danica. I really do. Pag-amin niya. Ha? Ang sabi ko, mahal na kita noon pa man. Nung una, akala ko infatuation lang ang lahat. Akala ko attracted lang ako sa'yo dahil nga ako ang nakauna sa'yo. But then, habang lumilipas sa mga araw na palagi tayong magkasama, unti-unti nang nahulog ang loob ko sa'yo. I was just looking for perfect timing. Ayoko rin namang madaliin ang sarili ko dahil nga kagagaling ko lang nun sa breakup. But I realized later on, while seeing you go home, that I don't want you to be away from me. Gusto ko naroon ka lang palagi sa tabi ko. Gusto kong palagi kang nakikita. Gusto kong palagi naririnig ang tinig mo. Kaya nagpaalam na ako sa mga magulang ko na ipapakilala na kita sa kanila. They even got worried and warned me na baka kagaya ka rin daw ni Elise. But they were wrong. You're way much better than her in all aspects. Pag-amin niya. Jeric? Hindi ka ba makapaniwala, Danica? Iniisip mo ba na hindi rin kita magugustuhan dahil sa mga nangyari noon? Tumango ito. Well, you're wrong. Kaya nga rin ako na nagkausa noon na alukin ka maging partner ko. Dahil ayaw na ayaw kong mapupunta ka sa iba. At isipin ko pa lang na may ibang kamay na dadampi sa balat mo, kumukulo na ang dugo ko. Kaya ginamit ko ang pagkakataong nangangailangan ka ng pera para lamang makasama ka at hindi na makuha at pang tumingin sa iba. Isa pa, hindi talaga akong kliyente mo nung pangalawang beses na pinuntahan kita sa Gina Roses. Nagsinungaling lang ako para sumama ka sa akin. Dahil noon pa lang, alam ko na mga dahilan mo. Alam ko na kung sino ang pinaglalaanan mo ng pera. Nagpatay mali siya lang ako dahil ayoko mawala ka, Danica. Ayoko. Ilang sandali itong nakatitig lang sa kanya na para bang may umuusbong na sungay sa kanyang noo. He could see that she was taken aback by what he said. Pero yun naman talaga ang totoo. Pero hindi ka ba nagalit sa akin dahil umalis ako nang wala akong paalam? No. Mabilis siyang umiling at hinawakan ang 2 kamay nitong nakapatong sa ibabaw ng lamesa. I'm not mad at you. Kailanman na hindi ko yun mararamdaman. Nagtampo, nainis, oo. Pero sa isip ko noon, siguro may mabigat kang rason kaya ka umalis. Kasi nakita ko naman na may mabigat ka ring dahilan kung bakit ka sumama sa akin noon. It was your father. At ngayon ay alam ko na ang rason mo kung bakit ka lumayo. And the truth is, right now I'm longing for you.
I missed you so much, Danica. I missed you that I couldn't even breathe. Akala ko nga wala nang pag-asang makita ka pa ulit. But here you are, looking at me. Mga titig na kay tagal kong pinanabi kang makita at maramdamang muli. At alam mo ba kung ano pang mas ikinasaya ng puso ko ngayon? Yun ay ang malamang may mga anak tayo. And I'm not mad at you at hiding them away from me. Napaglaruan lang talaga tayo ng tadhana. Well, nanghihinayang man ako sa mga panahong nawala. Pero gagawin ko naman ang lahat para mabawi ang mga yun ngayon. Dahil hindi ko nahahayaang mawala pa kayo sa piling ko, Danica. Pinisil niya ang palad nito bago yung dinala sa kanya mga labi. Hindi na niya napigilang mapaluha. That familiar feeling of her warmth made his heart beat fast. Pakiramdam niya, buhay na naman siya. And the longing that he felt for 5 years was gone. I'm sorry, Jerry. Sorry kung hindi man lang kita kinausap noon. Sorry kung basta na lang ako umalis. Natakot kasi ako noon. Natakot ako sa posibleng kahinatnan ng lahat. Dahil sino ba naman ako sa buhay mo noon? Isang bayaran lang. Tagapaglabas sa init ng katawan mo. Kaya noong kinausap ako ni Elise, hiyang-hiya ako sa sarili ko dahil sa relasyon na meron tayo. Isa pa, ayoko ring sirain ang pagsasama niyong sinabi niya sa akin noon. Humihikbing wika nito habang nakatungo. Hindi ka kung sino lang, Danica. Dahil importante ka sa akin at mahal kita. I'm sorry kung hindi ko agad na ipagtapat sa'yo na mahal kita. I'm sorry kung nahuli ako ng pagsasabi sa'yo ng tunay ko nararamdaman. Kung sinabi ko sana agad sa'yo noon na mahal kita, hindi ka sana umalis. Lalong naiyak si Danica. Napatayo si Jeric at niyakap to. Shh! Okay na yun, Danica. Tapos na. Ang mahalaga ngayon ay nakita kitang muli at muling makakasama. Papayagan mo naman ako, hindi ba? Papayagan mo naman akong mabuo ang pamilya natin, hindi ba? Masuyong tanong niya bago ito iniharap sa kanya ang babae. Pinunasan agad niya ang nabasang pisngi nito. Payag naman ako, pero... Mahal mo ba ako, Danica? Titig na titig sa mga mata nitong tanong niya. Sandali itong hindi nakaimik pagkuway marahang tumango. Mahal na kita noon pa man, Jeric. Pilit kong nilalabanan ang sarili ko. Araw-araw ko rin sinasabi noon na imposibleng makagusto ka sa akin dahil nga sa uri ng relasyon na meron tayo. Pero nung sabihin mo sa akin ipapakilala mo ko sa mga magulang mo noon, nabuhayan ako ng loob. Umaasa talaga akong mahal mo rin ako. Na totoo nga pala, base na rin sa mga kwento mo ngayon. Kaya lang naduwag ako. Natakot kasi akong masaktan. Natakot akong baka masaktan kita. Natakot ako kay Elise. Sorry din, Jeric. No, don't say that. This time, wala nang masasaktan. Dahil hindi ko na yun hahayaan pang mangyari. Naiintindihan mo ba? Suminghot to. Totoo ba? Oo nga, never kong sasaktan ng kahit na sino sa inyo ng mga anak natin. Promise. At para hindi na rin tayo magkahiwa-hiwalay, gusto ko ngayon pa lang ay alokin ka na ng kasal. Hindi na naman to bago sa akin dahil noon pa lang ay nakahanda na talaga akong iakyat sa ibang level ang relasyon natin. Noon pa lang, handa na akong mahalin ka habang buhay. Kaya itutuloy ko na ngayon ang naudlot na pangarap ko noon. Hindi lang basta girlfriend ang gusto ko ngayon. Kung hindi gusto kong maging asawa ka at ina ng mga anak ko. Hindi ko man dala ang singsing na noon ko pa binili. Ang mahalaga ay malaman ko ang sagot mo. Because I know, walang ibang magmamayari ng puso ko kung hindi ikaw lang. Ikaw lang, Danica. Sunod-sunod muling tumulo ang mga luha nito at mahigpit na yumakap sa kanya. Yakap na para bang ayaw na rin itong mawalay pa sa kanya. Is that a yes, baby? Paniniguro niya. Tiningnan siya nito. Oo, Jeric. Dahil sa loob ng 5 taon, ikaw lang din ang laman ng puso ko. At hindi ko na rin gustong mawalay pa sa'yo. Pati na ang mga anak natin. Okay lang, Danica. At proud ako sa'yo. Dahil napalaki mo ng maayos sa mga kambal natin kahit wala ako. Hindi naman ako mag-isa. Katulong ko sa pagpapalaki sa kambal si Tita Charito at Alondra. Matamis silang napangiti at siya naman ang yumakap dito. Kung ganun, malaking utang na loob ko sa tita mo at kaibigan. Dahil hindi ka nila pinabayaan. Mahal na mahal nila ang kambal. Matutuwa sila na mabubuo na tayo. Ito na yata ang pinakamagandang nangyari sa akin sa loob ng 5 taon, Danica. Muli niyo akong binuhay ng mga anak natin. Kaya mula ngayon, asahan mong hindi ka na mag-iisa. Nandito na ako para tulungan ka sa lahat ng sandali. Pagkasabi na yun ay pinakawalan niya ito at madaling inangkin ang mga labi. Ilang minuto rin ang itinagal niyon bago niya pinakawalan si Danica. I missed kissing you. I missed hugging you.
I missed everything about you, Danica. Ako rin. Sobrang na-miss kita. Mahal na mahal kita, Jeric. Mahal na mahal din kita. Nang bumalik sina Jeric at Danica sa fast food na pinag-iwanan kina Monica, Jericho at Alondra, agad silang sinalubong ng kambal nilang anak. Daddy! Pareho silang nagulat ni Jeric nang yakapin ito ng mahigpit ng dalawa. Napatingin si Danica sa kaibigang si Alondra. Oh, para sabihin ko sa'yo, wala akong kinalaman dyan ha. Agap ng kaibigan. Masyadong matatalino at matandain ng mga anak ninyo. Sabi nitong si Jericho at Monica, sinabi mo raw sa kanila na Jeric ang pangalan ng kanilang ama. Kaya yan, hindi na kayo mahihirapan pang magpaliwanag sa kanila. Anang kanyang kaibigan. Tama nga si kuya! Yay! May daddy na kami! Masayang wika ni Monica na sandali lang bumitiw kay Jeric bago muling niyakap ang ama. Totoo po, hindi ba? Kayo po ang daddy namin? Hindi ba, mommy? Tanong naman ni Jericho na bumaling pa sa kanya sa nakikiusap nitong mga mata. Ngumiti siya at bahagyang ginulo ang buhok nito. Oo anak, hindi ba sinabi ko naman sa inyo na gwapo ang daddy nyo? Nakita niyang napangiti si Jeric sa sinabi niya. Ay, oo nga po mommy, super gwapo ni daddy. Si kuya ganun din po. Sigunda ng madaldal na si Monica na ikinatawa nila. So, hug lang ba ang gusto niyong ibigay kay daddy? How about a kiss? Ani Jeric na agad namang sinunod ng dalawa. Malutong na halik ang iginawad ng kambal sa magkabilang pisngi ng ama. Okay na kayo? Bulong ni Alondra sa kanya. Tumango si Danica at bumulong dito. Hindi lang basta okay, dahil niyaya na niya ako magpakasal. Talaga? Oo. Impit na napatili si Alondra. Taray, I'm so happy for you, friend. Tiyak na matutuwa nito si Tita Charito. Oo nga, hindi ko na nga mahintay na makilala niya si Jeric. E di isama mo sa bahay. Sus, ang dali lang ng solusyon sa problema mo. 30 ka na kaya dapat ka na talaga magpakasal. Natawa siya bago binalingan ng kanyang mag-aama na masaya nang nagkukwentuhan. Mukha namang hindi na talaga siya aalis sa tabi namin, Alondra. Baka kapag pinauwi ko siya, mag-iyakan ng kambal. Talaga mag-iiyakan ng mga yan. Sabi pa nga sa akin ng kambal, tutulungan daw nila kayong magkabalikan. Nangilid ang kanya mga luha. Talaga? Oo, para daw happy na kayo palagi, lalo ka na. Ganun kakamahal ng mga inaanak ko. Tuluyan na siyang napaiyak. Sus, tama na nga yan. Baka mamaya makita ka pa ng kambal. Saka tama lang na wag mo nang pauwiin si Jeric dahil alam kong miss na miss mo na ang extreme sexy time niyo. Alondra? Nahampas niya to sa balikat. Pulang-pula na rin ang mukha niya. Kitam? Halatado ka, Day. Inirapan na lang niya ito. Honey, saan ba ang sa inyo para mapasunod ko na ron si Mommy at Daddy? Nakita na si Jericho ni Daddy kanina at tiyak ako hindi siya tatantanan ni Mommy hanggat hindi ko sila tinatawagan. Sabi ni Jeric. Teka lang, bakit? Number 7 Sampaguita Street, Barangay Calachuchi, Burgos. Yan ang address namin. Putol agad ni Alondra kay Danica na ikinalaki ng mga mata niya rito. Ano? Ikakasal na naman kayo kaya wala nang problema. Tuloy na rin kayong mamanhikan. Wala pa ring prenong wika nito. Ikakasal na po kayo, Mommy, Daddy? Sabay na tanong ng kambal. Napakagatlabi si Danica na tumingin sa mga anak. Hindi ba gusto niyong magkakasama na tayo? Kaya ikakasal na kami ng mami niyo. Ayaw niyo ba yun? Salo ni Jeric sa kanya. No po, gusto nga po namin eh. Hindi ba, Monica? Baling ni Jericho sa kapatid. Yay! Happy na po talaga tayo. Kumpleto na kami. Oo, at for life na yan, may princess. Pinisil pa ni Jeric ang pisngi ni Monica na nagpahagikhik dito. Yay! Group hug po, Mommy! Kinabig siya ni Jericho payakap sa mga to. Napatingin si Danica kay Jeric. I love you, Jeric. Thank you sa lahat-lahat. I love you too. At thank you rin dahil muli mong binuo ang buhay ko. Kayo na mga anak natin. Tiningnan ni Danica isa-isa ang kanyang mag-aama. Wala siyang ibang nasa isip kung hindi ang sana ay hanggang sa wakas na talaga ang kasiyahan nilang yon. Dahil wala siyang ibang hiling, kundi ang mapaligaya ang kanyang mga anak. At alam niyang ganoon din si Jeric. Nang araw din ngang yon ay nagkausap ang pamilya ni na Jeric at Danica. At dahil hindi na rin naman nila gustong patagalin pa ang lahat, lalo't malinaw naman na mahal nila ang isa't isa, minadali na rin ang kanilang kasal.
Maimpluwensya ang pamilya ni Jeric sa Ilocos. Idagdag pang mapera ang mga ito. Kaya hindi natapos ang buwang yun na ikinasal din sila. At simula noon, naging mas masaya ang kanilang pagsasama na pinuno nila ng pagmamahalan kasama ang kambal nilang sina Jericho at Monica. Sabi nga nila, sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan pa rin ng tuloy. At kagaya ng kwento ni Danica at Jeric, tunay na pag-ibig ang nag-ugnay para mahanap nila ang isa't isa. Ito rin ang naging dahilan para hindi na sila muling magkawalay pa. At ang wagas nilang pagmamahalan ang simula ng walang hanggan nilang kasiyahan. That is why you have to find someone who is proud to have you, scared to lose you, fights for you, appreciates you, respects you, cares for you, and loves you unconditionally no matter what happens. Until forever, if there is. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.